Magandang gabi sa ating lahat. Muli tayo narito at kakatipon sa ating pananambahan ngayong gabi. Eksaktong ang malakas sa pagbagsak ng ulan. Magandang gabi sa mga nasa bahay, sa online. Sa ating pagpapatuloy, inayayahan ko kayong tumayo upang tayo manalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli salamat po sa kaligtasan inyong kaloob. Salamat sa inyong kahabagan. Wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa inyo. Kayo ang dakila at ang katotohanan. Muli kami narito sama-sama sa pagsamba. Nawa pangunahan kami ng banal na Espiritu. Kayo ang kumilos sa aming kalagitnaan upang sumagana ang inyong pagpapala sa aming lahat at maging sa online. Patawarin po ninyo ang aming mga kasalanan at linisin sa aming karumihan. Pagkaluban po ninyo ng talino at husay ang mga gaganap sa aming gawain ngayong gabi. Magbigay kaluguran sa inyo, Panginoon. Ang mga kapatiran parating naway makarating nagligtas at makasama nawa namin sa pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. Ayan, tayo po'y umawit. Each step I take. Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand, He leads the way. And with each breath I whisper, I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Each step I take,
kamustahan sa bawat isa habang inaawit ang Faithful and True. Mountain is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful and true when everything around me gives way. Faithful and true to lead me from day to day. My Lord, you're faithful and true. You answer whenever I pray. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. Amen. Maaari na po kayo magsiupong lahat. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating announcements and reminders. And daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Ang ating midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday dito po sa ating church auditorium. At ang ating Sunday worship service ay nagsisimula ng 9 a.m. And ito po yung upcoming na theme natin. Sa Sunday mula loob hanggang labas. Ayan, ayon po sa Mateo 23, 27, and 28. Adult Sunday School class every Sunday, 3 p.m. sa Begonia Room. At Go Ye Cubao weekly activities. Yan, Bible study every Wednesday and Saturday, and BKBC and tract distribution every Saturday. Home Bible study, prayer fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan every Friday po yan. At Home Bible study sa San Mateo, Rizal every Saturday. Worship service sa Taytay, Rizal every Saturday din po. At sa darating na linggo po, no, dahil ito po ay ating last Sunday of the month, tayo po ay merong special missions gift giving, kasabay po niyan ang Lord's Supper after po ng Adult Sunday School class. At ayun, sa Sunday rin po ito, no? August 31, first time Visitor Sunday, every last Sunday of the month. Ayan, each one bring one, every Sunday po yan, and Wednesday. At ang ating pinaghahandaan po, December 17 to 21, 36th Missions Conference, and 60th Church Anniversary. Patuloy po natin panalangin. Muli po tayong tumayong lahat para po sa isa pa pong awitin, Dakilang Pagmamahal. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong nanap, hindi niya itinagkait.
maaari na po kayo magsiupong lahat. At para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tawagin po natin Brother Renato Alegre. Muli magandang gabi sa atin lahat. Ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, ang pag-asa at babala. Opo, lahat tayo may pag-asa. Ngunit, huwag pakakasiguro mayroon isang babala. Sabi, ang pag-asa at babala. Sa ating pagpapatuloy, ang ating teksto, Ezekiel, Kapitulo 18, versikulo 21 hanggang 24. Sa ating pagpapatuloy, pagbasa ng ating teksto, inanyahan ko kayong tumayong lahat. Basahin natin ang salitan. Ako ang una, kayong sunod, sabay-sabay sa 24. Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 21 hanggang 24, sabi dito sa 21, ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasalanan na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat ng aking mga palutuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Mayroong baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon Diyos, at hindi baga mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Sabay-sabay sa 24. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya. Walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang, at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga yaon mamamatay siya. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo muna'y dumulog sa Kanya at humingi ng gabay. Salamat po, Panginoon, sa mga salitang aming binasa. Salamat sa pag-asang nakalaan para sa mga magbabago at tatalima sa babala. Kayo ang dakila at makapangyarihan, nagtitiwala po kami na inyong tutuparin ang lahat ng babala. Nawa mabaging matalino at samantalahin ang pagkakataon ng mga wala pang Kristo sa kanilang buhay, ang katiyakan ng langit. Na pagkaluban ninyo ng kaalaman at katatagan ang iyong lingkod sa pagpahayag ng Ibanghilyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaari na po kayong tumapo. Ang pag-asa at ang babala. Ano po? Ang pag-asa at babala. Maaari ang may mga karamdaman ay matatakot kapag sinabi ng doktor na may malubha siyang sakit. Ano po? Magugulat dahil may masubla. Akala niya malakas siya pero may malubhang sakit. Ngunit, binigyan niya ang pasyente ng dalawang balita. Una, may gamot sa sakit na maaring siya gumaling kung tatanggapin niya ito. Pangalawa, kung ipagwawalang bahala niya, pababayaan ang sakit, tiyak ang kamatayan.
Ganyan din ang ating buhay espiritual. May pag-asa at mayroon din babala. May gamot ang Diyos para sa kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Opo. Magbabalik loob kay Kristo. Ngunit, may kasamang babala kung tayo'y magtutuloy sa kasamaan. Tiyak ang kapahamakan. Kaya't mahalaga na ngayon pa lamang ay magpasya na tayo. May pag-asa pa kung magpapakabuti at manatiling tapat sa Panginoon hanggang wakas. Ayun po. Kaya ngayon na, alisin natin ang backdoor sa ating buhay. Ito ang isang hamon na makikita natin sa ating teksto. Mayroon tayo dalawang bahagi. Po? Ang una natin punto, may pag-asa para sa masasama. Opo. Binigyan pa ng pag-asa ang mga masasama. Mayroon pag-asa. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kamatayan ng makasalanan. Kaya binigyan ng pag-asa ang mga makasalanan. Isang pagkakataon pa. Hindi nalulugod sa kamatayan ng makasalanan, kundi nalulugod sa kanyang pagbabalik loob at pagsunod. Ayun nga sa ating teksto sa Ezekiel 18:23. Kaya kahit gaano pa karumi ang nakaraan, kahit pa gaano karumi ang nakaraan, gaano kasalanan nagawa, may pintuan pa ng pagbabago simula para sa atin. Hindi pa sirado, may pintuan pa. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang sa pagsisisi sa salita, kundi pagtalikod sa kasalanan at pamumuhay ayon sa katwiran ng Diyos. Ayon nga sa ating teksto, kung ang masama ay tumalikod sa kanyang, sa 21, kung ang masama ay tumalikod sa kanyang mga kasalanan, sumunod sa Diyos at gumawa ng matuwid, siya ay mabubuhay at hindi mamamatay. Ayon sa 21, ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat ng kasalanan, sa kanyang nagawa at ingatan ang lahat ng aking mga palutuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya ay walang pagsalang mabubuhay. Siya hindi mamamatay. Mabubuhay. Hindi hinuhusgahan ng Diyos. Hindi hinuhusgahan ang tao base sa nakaraan, kundi sa desisyon niya ngayon. Kahit gaano man kadilim ang kahapon, may pag-asa pa sa hinaharap. Magliliwanag pa sa hinaharap. Kapag ang tao'y tunay na nagsisisi. Kahit gaano pa kasama, kapag magsisi, may pag-asa. Kaya may pag-asa siya. Kung tatalikod siya sa kanyang kasalanan, gumawa ng matuwid. Ang kanyang mga dating kasalanan ay hindi na ibibilang laban sa kanya. Maaabsuelto, ayon sa 22 sa ating teksto. Wala sa kanyang mga pagsalangsang na nagawa niya na alalahanin laban sa kanya. Wala na. Lilimutin ng Panginoon ang nagawa niyang kasalanan kung tatalikod sa kanyang mga
nagawang kasalanan, nagsisi. Ang kabutihan ng Diyos ay ipinakikita, ipinapakita rito, hindi niya naalaala ang kasalanan ng taong nagsisi. Ang kanyang dugo ang naglinis at nagtatakip sa lahat ng dungis ng nakaraan. Kaya't wala nang kapangyarihan ang ating dating buhay upang hatulan tayo. Kaya nagbago, pinatatawad ng Diyos. Dahil sa kanyang ginawang katwiran o kabutihan, siya ay mabubuhay. Ayon pa rin sa 22, sa bandang huli. Sa kanyang katwiran, sa kanyang ginawa, ay mabubuhay nga. Hindi sapat ang hangarin lang na magbago. Mga balak o plano, hindi sapat yan. Kailangan ng pagsunod. Balak ng balak, hindi naman gagawin. Wala rin. Dapat sumunod. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang bunga ng kabutihan o katwiran. Kaya't ang pamumuhay sa kalooban ng Diyos ay tanda na tayo binuhay na mula sa kamatayan ng kasalanan. Hindi nagagalak ang Diyos sa kamatayan ng masama ayon sa verse 23. Mayroong baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon Diyos. Ayun. Ang puso ng Diyos ay hindi mapanira, kundi mapagligtas o nagliligtas. Siya ay Diyos ng habag na naghahangad ng pagbabalik ng tao, pagbabalik loob ng tao. Hindi siya natutuwa sa parusa, kundi sa pagbabago. Kaya may pag-asa pa ang mga masasama. Magbalik loob sa Diyos. Dahil hindi nagagalak ang Diyos sa kamatayan. Nais niya magbago buhay ang tao upang mabuhay. Nais niya sila ay tumalikod sa kanilang gawang masama upang mabuhay. Ayon sa bandang huli sa 23, At hindi baga mabuti na siya ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Ang layunin ng Diyos, ang layunin ng Diyos ay buhay. Hindi kamatayan. Kaya't ang kanyang panawagan ay malinaw. Magsisi at lumapit. Magsisi sa kasalanan at tanggapin si Kristo. Ito'y pagpapaalaala na ang kapatawaran ay laging bukas para sa mga handang bumalik. Nais ng Diyos magbago. Magbago ang mga masasama. Ay, sa verse 23, Magbago, huwag manatili sa kasalanan o sa kasamaan. Opo, kahit gaano pa kasama ang tao, maaari pa rin magbago. Bukas pa ang Diyos, mga magbabago. Kaya isinugo niya si Kristo sa sanlibutan para maligtas ang tao. Ayon nga sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang pagsinta ng Panginoon ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang maligtas ang mga tao. Isinugo niya si Kristo
ay pumarito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ay nga sa Lucas 19:10. Sapagkat ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Hanapin, at iligtas ang mga makasalanan. Hindi lamang maghanap, kundi bayaran ang kasalanan ng buong sanlibutan. 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 2, at siya ay ang pampalubag-loob sa atin mga kasalanan, kasamaan, at hindi lamang sa atin mga kasalanan, kundi ng buong sanlibutan din naman. Naparito upang magligtas, naparito upang hanapin ang mga nawawala, at bayaran ang ating mga kasalanan. Ayun ang dahilan ng pagpunta na Kristo sa sanlibutan. Kaya tayo sinugo. Ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay pinakita. Ipinakita niya pamamagitan ng kanyang anak, si Kristo, ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos sa makasalanan. Kung nais niyang iligtas ang lahat, bakit hindi natin ito tatanggapin? Dapat natin sunggaban ang alok na kaligtasan. Huwag na tayong mapili, huwag nang choosy. Tanggapin agad, sunggaban ang alok na kaligtasan. Kaya tayo sinugo, sa buong mundo para mangaral ng Ebanghelyo. Ayon nga sa Marcos Kapitulo 16:15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Sabi nga doon. Kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa lahat ng tao, tayo rin bilang kanyang mga anak ay dapat magdala ng balitang kaligtasan. Opo. Hindi tayo iniligtas upang tumahimik, kundi upang magsalita at magpatotoo, humayo at sabihin sa iba ang kaligtasang kaloob ni Kristo. Ang pagnanais ng Diyos na magbago ang mga masasama ay makikita sa ilang paraan sa teksto. Mga pag-asang ibinigay ng Diyos ayon sa ating teksto. Ang pagbabago ng masasama ay gagantimpalaan ng Diyos. Gagantimpalaan, may pabuya. Yung magbabago. Sumunod sa mga utos. Utos ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pagsunod, ang masunurin ay mabubuhay. Ayan po ang gantimpala. Buhay na walang hanggan. Ayon nga sa Levitico Kapitulo 18, versikulo 8, 18, versikulo 5, sabi dito, tutuparin nga ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan na ikabubuhay ng mga taong nagsisitupad. Ako ang Panginoon. Ang pagsunod ay may gantimpala. Ang tunay na buhay ay makakamtan lamang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kalilimutan. Kalilimutan.
kalilimutan na ng Diyos ang dati niyang kasamaan. Pagka ikaw sumunod, kalilimutan na. Lilinisin tayo. Lilinisin ng Diyos gaano man mapula ang ating mga kasalanan. Opo. Papuputiin. Ayun nga. Ayon nga sa Isaiah Kapitulo 1:18, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiran, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula at magiging maputi na parang nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Ano po? Diyos lamang ang may kakayahan maglinis. Ano po? Ng kasalanan. Diyos lamang. Kapag tayo ay nagkasala, walang anumang imbensyon ang may kakayahan maglinis. Wala. Maliban ang Diyos maglinis sa atin. Kundi tanging ang kapangyarihan ng Diyos lamang. Ano po? Ang mag-aalis ng atin kasalanan. Ang kaputian ng niebe at ng lana, yung wool, at larawan ng ganap na kapatawaran. Papuputiin. Hindi lamang ito pansamantalang paglilinis, kundi lubusang kapatawaran. Ano po? Lubusang kapatawaran sa kasalanan. Kaya puting-puti. Parang laban ng Ariel. Hindi nagagalak ang Diyos sa kamatayan ng masama. Opo, hindi nagagalak. Nais niya na ang mga tao ay magsisi at huwag mapahamak. Kaya tayo ay nangangaral na salita ng Diyos, humahayo upang maraming makarinig at maligtas. Ayon sa pangalawang Pedro Kapitulo 3, versikulo 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapaliban ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ang paghihintay ng Diyos ay tanda ng kanyang pasensya. Mapagpasensya ang Diyos. Naghihintay lamang. Hindi siya nagmamadaling magparusa sapagkat nais niya munang bigyan ng pagkakataon ang lahat na magsisi. Hindi pa dalos-dalos. Binigyan ng pag-asa ang mga kasalanan. Kung kaya, huwag mabagabag dahil sa mga dating nagawang kasalanan. Huwag tayo maproblema, huwag magbagabag. Ano po? May pagkakataon pang nakalaan upang magsisi. Tandaan natin, ano po? Tandaan ang ginawa ni Kristo. Tayo ay naging banal sa pamamagitan ng handog ng katawan ni Kristo minsan magpakailanman. Minsan lang maghandog ang ating Panginoon at magpakailan na ang bisa. Kaya hindi na dapat ulit-ulitin, minsanan lang. Ayon na sa Hebreo Kapitulo 10, sa kalooban yaon tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Minsan lang, ano po? Siya ay
Minsan lang maghandog, siya ay sacerdote para sa lahat ng panahon. Ay sa 12 sa Hebreo pa rin. Ngunit siya ay nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos, sa katabi ng Diyos Ama. Sa isang paghahandog ay ginawa niyang ganap habang panahon ang mga ginagawang banal. Ano po? Sa Hebreo 10:14 naman. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Tandaan, ano po? Ang bunga ng ating paghingi ng tawad, kung tayo ay magpapahayag ng ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin at lilinisin. Ano po? Lilinisin sa lahat, hindi lang isa, sa lahat ng kalikuan. Patatawarin lahat ng ating mga kalikuan. Ayon nga sa 1 Juan Kapitulo 1, versikulo 9. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan at tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Opo. Walang matitira. Lahat. Ang ginawa ni Kristo sa krus ay ganap at sapat na. Hindi na natin kailangan dagdagan o ulitin pa. Kung tayo humingi ng tawad, tiyak na tayo pinatawad at nilinis. Kaya't wala nang dahilan upang manatili tayo sa kasalanan. Wala nang dahilan. Nalinis na, mananatili pa sa kasalanan. Dapat lumayo na. Magpatuloy sa panalangin at paghihikayat sa mga hindi ligtas. Kawawa ang hindi makaligtas, anong mapaparusahan sa impyerno. Kaya magpatuloy tayo sa panalangin at paghikayat sa mga hindi ligtas. Kung nais mismo ng Diyos na sila ay maligtas, ayon pa rin sa Pangulong Pedro Kapitulo 3:9, sabi nga dito, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapaliban ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Opo. Dapat tayo rin. Dahil tayo ay dating tulad nila na makasalanan. Dapat maghikaya tayo. Sila rin ay dapat paligtas. Kung halimbawa ang karabaw ko, ano po? Malapit na yon. Karawang ko at naghanda ako ng 5 talyasing pansit. Pagkapansit, pampahaba ng buhay. Ano pa? 10 litsong baboy at 100 litsong manok. Ayun naman pampaikli. Alin ang pipiliin nyo? Pampahaba, di ba? At sinabi ko, imbitahan ninyo ang lahat ng inyong mga kamag-anak. At nais ko silang kumain, makasama, makisaya, at makilala ko. Mag-aatubili bang mag-anyaya? Siyempre naman, hindi, ano po, maraming handa eh. Maraming pagkain. Ganon din. Maraming maliligtas kung mag-aanyaya tayo. Maraming makakakain sa handa. Kung nagagalak ang langit sa bawat kaluluwang
nandun balik sa Diyos. Ayon nga sa Lucas Kapitulo 17, nagsasaya ang langit kapag may isang kaluluwang nagbabalik sa Diyos. Mag-aatubili bang magpatotoo sa mga diligtas? Dapat tayo sumunod, magpahayag ng katotohanan, magpahayag ng Ebanghelyo na Kristo. Samantalang iniimbitahan at tatanggapin sila ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya hindi tayo dapat patumpik-tumpik, mag-imbita tayo. Opo. Kung nagagalak ang langit sa isang kaluluwang nagsisi, gaano pa kaya kung magpatuloy tayo sa pag-abot sa iba? Ang ating pagsusumikap ay kasabay ng kagalakan sa kalangitan. Opo. Ang ating pangalawang punto, ang babala para sa mga matuwid. Opo. Kaya ang mga matuwid, huwag pakakasiguro. May babala sa mga matutuwid. Ang kabanalang kahapon ay hindi garantiya ng kabanalan bukas. Kung ang isang tao ay dati matuwid, pipiliing tumalikod, hindi na rin siya makakaligtas sa hatol ng Diyos. Ayon nga sa ating teksto, sa Ezekiel Kapitulo 18:24, kung ang mabuti ay tatalikod sa kanya mabuting gawa at gagawa ng kasamaan, tulad ng mga kasuklam-suklam na gawain ng mga masama, hindi siya mabubuhay. Sabi nga, ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, at gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam ng ginawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Ang kabanalan ay hindi panandalian, kundi panghabang buhay. Ang pagsunod noon ay walang saysay kung ngayon ay lumalakad sa kasalanan. Mawawala ang kabutihan dating gawa. Hindi maalaala ang mga dating kabutihang ginawa niya. Ayon pa rin sa ating teksto sa 24, ano po? Walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa. Hindi na maalala. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa half-hearted o matamlay na pagsunod. Ang kabutihan ng kahapon ay hindi garantiya sa kaligtasan ngayon. Kailangan dapat magpatuloy sa katapatan. Dahil sa kanyang kataksilan at kasalanan, siya ay mamamatay, ayon pa rin sa ating teksto sa 24. Sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala sa mga yaon, mamamatay siya. Walang silbi o bisa ang mga nakaraan kung gumawa ng kasalanan ngayon. Ang pagtataksil ay hindi biro. Ito'y pagtalikod sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Kaya't ang kasalanan ay laging may kabayaran. Kamatayan. Opo. Kaya kung
Kaya tandaan, ano po, na parurusahan ng Diyos ang mga kasalukuyan masasama. Anuman ang kanilang nakaraang kabutihan, kung ang kasalukuyan ay masama, wala na, matatabunan ng kasamaan. Kahit gaano pa karaming kabutihan na nagawa, pero ngayon masama, wala na. Ang mga tumalikod sa kanilang puso at hindi sumunod ay wawasakin ng Diyos. Ayun nga sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 17 at 18, sabi nga dito, sa 17, ngunit kung ang inyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila, ay aking pinatutunayan sa inyo, sa 18, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinagtatawid ng Jordan upang pumasok na ariin. Kaya paulit-ulit na pinaalalahanan ni Moises ang mga Israelita na sumunod sa Diyos, na kung susunod sila ay mabubuhay at kasaganaan ang kakamten. Pero kung hindi susunod, kapahamakan ang mapapala. Walang pakinabang ang pagiging sentimento ukol sa nakaraan kabutihan. Wala. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Walang halaga ang dating kabutihan kung ang kasalukuyan ay puno ng kasamaan. Wala, natabunan na. Ang Diyos ay patas. Hinuhusgahan niya ang tao ayon sa kasalukuyan lakad. Kaya mahalaga ang kasalukuyan, kabutihan, ang ngayon. Opo. Magpatuloy sa pagiging matuwid at huwag bumalik sa dating kasamaan. Nagpatuloy yan. Ang buhay Kristiyano ay hindi mabilisan pagtakbo. Opo. Hindi mabilisan. Kundi matyagang paglalakbay. Kailangan matyaga hanggang wakas. Ang mahalaga ay ang pagtatapos. Hindi lang ang simula. Kaya't dapat tayong maging mapag-ingat at mapagpakumbaba, sapagkat kahit sinong maaaring matisod kung magpapatuloy. Nakakalungkot, na balitaan ang mga dating miyembro at active pa sa gawain, masipag sa gawain, na pagkatapos mawala ng ilang taon, na haba-haba, mga ilang taon, mababalitaan na lamang na nakapag-asawa ng hindi ligtas. Pagka hindi ligtas na naging asawa, alam na ang buhay. May magulo, karamihan magulo. Gumugulo ang buhay. Anong mangyayari? Iiwan ang pamilya at maghahanap ng iba. Ibang karelasyon
o kaya naman nasasama sa mga masasamang gawain, ang resulta, mamamatay. Dahil sa napatropa sa mga masasama. At huwag tayong magmayabang, ano po, at magsabing hindi mangyayari sa atin. Huwag tayong pagkakasiguro. Ang nag-aakalang siya ay nakatayo, ay mag-ingat. At baka siya ay mabuwal. Ayon nga sa unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 10. Mag-ingat at baka mabuwal. Tayong lahat, iniingatan ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya lamang. Ganun pa man, kung kusa natin tatanggihan ang biyaya at pagtulong niya, baka sabihan tayong mayabang kayo, mas alayabang tayo. Ang yabang mo naman kung tatanggihan natin ang tulong ng Diyos. Pagkatumanggi tayo, babagsak tayo at mabubual. Bilang panghuli, ang tanong, ano ang ating pipiliin? Buhay o kamatayan? Ang Diyos ay nag-alok ng pag-asa sa mga makasalanan at nagbigay ng babala sa mga matuwid na huwag bumalik sa kasamaan. Kaya piliin natin ang manatiling tapat kay Kristo hanggang sa wakas. Ang tunay na pagtatagumpay ay hindi kung gaano kaganda ang ating simula, kundi kung paano natin tinapos ang ating buhay na may pananampalataya. Sapagkat ang korona ng katwiran ay nakalaan doon sa mga magtatapat hanggang wakas, sa mga makakatapos ng karera ng buhay. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, sa pag-asang inihayag ukol sa masasama. Tumalikod nawa sa mga kasamaan, sumunod sa Diyos upang mabuhay. Aming kinikilala ang aming kahinaan at ang inyong pagpapatawad at paglilinis sa kasalanan. Salamat sa kagandahan loob, iniligtas ninyo kami sa tiyak na kaparusahan. Nawa ang matuwid manatili sa pagiging matuwid, huwag niyang balikan ang pagiging masama upang maiwasan ang pagbagsik sa paggawad ng babala. Magpatuloy nawa hanggang sa wakas ang pagiging matapat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ano po, ay nga sa Kawikaan, mga Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 24 at 25, sabi sa 24, may nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ang higit kaysa karampatan, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din. Kaya dapat tayo mapagbigay, ano po, upang tayo ay madilig. Ibigay natin sa Diyos ang pinakamahusay na handog. Panginoon, maraming salamat sa pag-asa at patuloy nawa kayong pagpalain sa araw-araw. Bigyan mo ng mga kalakasan katawan upang makapaghanap buhay ng naayon sa iyong kalooban, upang kami magkaloob ng dapat namin ipagkaloob. Hipuin mo ang aming puso upang ibigay na may pag-ibig at magbigay na may pag-ibig at kagalakan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.
Salamat, Panginoon, sa natapos na aming pagkakaloob. Nawang salaping ito ay magamit nawa sa bahay sambahan ng naiyon sa iyong kalooban. Pagpatuloy mo aming pagpalain sa araw-araw. Patuloy kaming magbigay ng naayon ng aming mga tinatangkilik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Sos. Amen. Hindi po tayong tumayong lahat para po sa ating pangwakas na awitin, Biyaya Lamang. Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat, muli po namin pinupuri ang inyong kadakilaan at kaluwalhatian. Salamat sa pag-asa at ang babala tunay na mabubuhay ang mga magpapakabuti at susunod sa Diyos. Wala po kaming magagawa kundi umasa sa inyong habag at pagpapatawad. Salamat sa babala, nawa magpatuloy sa pagiging matuwid ang mga matuwid hanggang wakas, huwag nang subukan ang pagiging masama. Salamat sa kagandahan loob, binigyan ninyo kami ng pagkakataon magbalik loob ang mga masasama. Nawa tumimo sa aming puso at isipan ang lahat at aming pamuhay at makita sa aming buhay ang pag-asa.
Salamat sa lahat ng kakabahagi sa gawain. Nawa ang pagpapala patuloy sumagana sa atin lahat, maging sa online. Kung inyo pong lulubin ang mga samot dalangin, inyo pong tugunin sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kaming makauwi ng ligtas. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.